Pasabog. Matinding komosyon ang naganap sa Senado matapos magkainitan sina Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Ping Lacson. Sa gitna ng tensyon, bigla namang sumugod si Vice President Sara Duterte at pinulgar ang umano'y matagal ng ikinahihiyang sikreto ng ilang personalidad sa loob ng politika. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat ng naroon at agad na naging usap-usapan sa buong bansa. Ayon sa mga nakasaksi, hindi nagpatalo si Jinggoy sa mga banat ni Lacson at diretsahang sinoplak ang mga pahayag ng dating senador. Ngunit ang mas naging pasabog ng si VP Sara mismo ay umatras mula sa pagiging tahimik at sumugod sa harap ng sesyon. Sa kanyang talumpati, binanggit umano niya ang ilang baho at kahihiyan na matagal nang ikinukubli, dahilan upang lalong uminit ang tensyon at magmistulang eksenang pangdrama ang loob ng Senado. Dahil sa insidenteng ito, maraming Pilipino ang nagtatanong, ano nga ba ang mga ibinunyag ni VP Sara at gaano kalalim ang kahihiyang ikinukubli ng mga taong tinamaan ng kanyang revelasyon? Maging hudyat kaya ito ng mas matinding bangayan sa Senado at bagong iskandalong yayanig sa politika? Abangan ang mga susunod pang detalye sa isyung siguradong hahati sa opinyon ng bayan. At natin ang nagsalita na itong si Kong Paulo Marcoleta, mamaya ho natin papasadahan yan. Unahin na ho muna natin itong walang yung bilyonaryo na to. Okay? Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodan. Ano sabi ng bilyonaryo? Itong walang yung bilyonaryo na to. Ano game? Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency. Kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa mga insurance, para namang ang dami. Lahat ng insurance kasama itong si asawa nitong si Senator Rodante Marcoleta. Kayo dyan sa bilyonaryo, ayusin nyo yung mga report nyo, ha? authorized acknowledgement na nakalap ng bilyonaryo news. Mamaya iintindihin mo natin kung ano ibig sabihin ng independent director of Stronghold Insurance para malinaw. Hindi wala ho tayong dito. Direkta ho tayo dito kay Congressman Paulo Marcoleta, ha? News Channel. Personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Regional director, ha? Hindi yung asawa ni Senator Rodante Marcoleta ang humarap. Okay? Ano ito misleading ho itong balita na to tuloy. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna. Board Director, independent independent director. Yun ho ang yung keyword dyan, yung independent director. Tignan nyo kung gaano katindi ang balita na yun ng bilyonaryo. Nakalista sa mga, ano sabi niya? Nakalista sa mga... Nakalista mismo sa Board of Directors ng... Board of Directors, pero ang titulo nitong si asawa ni Senator Rodante Marcoleta, independent director. Pero binanggit pa rin ho nila para ika nga medyo catchy sa tenga. Para ika nga maraming maloko ang balita. Independent, Board of Director, yan. Stronghold Insurance, si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected. Yan ang trabaho niya So anong problema dyan? Kayo ba sa bilyonaryo, kaya ba kayo nagkakaganyan dahil yung ilinabas nitong si Senator Rodante Marcoleta, lumabas yung si Sir Orly Gutesa, dahil ba dyan? Hindi na malaman ng inyong mga amo kung saan maghahanap ng dokumento para masira ang kredibilidad nitong si Senator Rodante Marcoleta? Masyado kayo napaghahalata. Ngayon, ang tanong ng sambayan ng Pilipino, sa tingin nyo ho ba, yaang mga media na yan tumutulong
para sa ikabubuti ng kalagayan ng mga Pilipino. Hindi ho, mga pera-pera ho yan. Ika nga ngayong araw na to, ngayong mga panahon na to, umaagos ang napakaraming pera sa mga trolls at mga network. Buti pa sila, umaagos ang pera. Sana oil, umaagos ang pera, di ba? Pero dito sa mga panig ng ika nga mga Duterte supporter, wala akong umaagos na pera. Yun o, sinisigurado natin dito. Kung yung mga network na yan, tumatanggap ng limpak-limpak na salapi para propaganda sa kanilang mga sa mga nagpapaagos ng pera. Anak ng toka. Siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024. Ang galing mag-research ng ng Billionaire News Channel. Magkano kaya bayad nila dito sa video na to? Na nagkakahalaga ng I mean yung earnings. Kayo naman yung earnings. Sa ad revenue. Magkano ba? Ang green-minded nyo. Ang dudumi ng mga utak nyo. 19.29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. 992. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Okay, game. Okay na siguro tayo doon. No? Dito, papakita ko na ho sa inyo mga kababayan kung gaano katindi ang politiko ay Billionaire News Channel na yan. Tingnan nyo ho ito. Yan. Dito ho tayo sa Nasaan na ba yun? Nasaan na ba yun? Ba't ganito to? Ayan. Ayan, nakita na ho natin. Ito, tingnan nyo naman ho, itong bilyonaryo. Ano na to? Okay na gumawa na kayo ng balita Di ba? Okay na tipong nabanatan nyo na si Senator Rodante Marcoleta Pero para i-like nyo pa at i-heart nyo pa yung mga nagko-comment, paborable sa balita nyo, mausapan na yan. Masyado silang napagalat at tignan nyo naman. Kaya pala todo protekta si Marcoleta sa Diskaya. Inahato ng mismong channel ng bilyonaryo. Sino ba may-ari ng bilyonaryo? Yung mga bilyonaryong congressman? Ito, nagtatanong tayo. Hindi natin alam kung sino nagmamay-ari niyan. Tingnan naman ho yan. Wala naman nung kabayas-bayas. Tingnan nyo. Talagang hinaheart ho ng mismong channel yung mga komento na paborable doon sa balita nila. Pero in fairness nag-trending ho itong balita ng bilyonaryo na to kagabi. Hindi lang ho natin nagawan kasi medyo nabisi ho tayo ng konti. Ayan, tingnan nyo naman yan. Alam na this. O tapos i-heart nitong ang pangalan to, nitong si Billionaire News Channel. Kung kayo talagang independent, wala kayong papanigan sa mga nagko-komento. Hindi ko kayo nagbablog kagaya ni PH Update. Pagka natripan ko yung comment, iha-heart ko. Walang problema yon. Dito pa lang sa pag-react nitong Billionaire News Channel na to, na paghahalata na, nakargado, yung balita na yan. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Talagang, kudos to research team. Anong research team? Baka nag-feed dyan sa siyempre, napo-plattered yung Billionaire News Channel. Ma-heart nga yung comment na yan.
Tingnan nyo naman mga kababayan. Kaya naman pala huli ka kay BMW ka Marcoleta. Ano yan? Ano yan? Excellent reporting. Keep it up. Anong excellent doon? Ito ang excellent dyan. Ito. O yan o. Pakita lang mo natin yung kung gaano katindi itong Billionaire News Channel na to. Yan o. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Di ba? O. Dito. O. Ayan, Ngayon, basahin nun natin yung sinabi nitong si Congressman Paulo Marcoleta. Ano ba explanation dyan sa ano na yan? Dyan sa independent director. Ito. Ang laki ano natin, medyo maliit eh. Malabo na mata natin. Okay. Kayo ang Bistado, Billionaire News Channel. Ha? Bistado ang bias ninyo. Wala pa natin itong si Paulo Henry Marcoleta. My mother Edna Marcoleta is not a co-owner and regular inside director but an independent director of Stronghold Insurance Billionaire News Channel. Should you know that an independent director is not an employee of company, has no such material ties. Wala palang material ties eh. O paano ba yan? Hindi fake news tong bilyonaryo na to eh. Wala naman pala silang nabisto. Meron silang nabibisto. Again, ginagawa ko natin to dahil sa pagsuporta kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi siya kung ano pa man. Pagka meron nagsabi yan, uy, pinagawa ko yan kay PH. Hindi totoo yan, okay? Tayo ay supporter ni Senator Rodante Marcoleta. Panahon pa man ng ABS-CBN, okay? Linawin nun natin. No substantial share, no hand in sale, no marketing activities, no significant professional relationship with the company or stakeholder. So ano ang nabisto ninyo? That's there no direct connection between my mother and the transaction made by Stronghold and their companies in Discayas. Baluktot naman ang istorya ninyo. Ang dami nyo na naman malilinyang nito kung hindi sila magsusuring mabuti. Yan. Ganito na po kababa ang standard ng journalism ng ating bansa. Yan ako sinasabi natin. Kung hindi pa ako kayo nakasubscribe kay PH Update, 991,690 subscriber na ako tayo. Nakapag-segway pa. Konti na lang ako mga kababayan at magwa 1 million na tayo. Ha? Ako kasi ito propaganda to. Ngayon kung pati tayong mga taga-suporta niya hindi i-make dito pati tayong mga naghahanap, okay? Naghahanap ng katotohanan dito sa mga issue na to. Ngayon, pagka siniraan yung mga individual na nagpapahayag, naglalabas ng katotohanan kaugnay dito sa mga anomalyang flood control. Sinakyan natin itong mga ganitong klaseng balita ng mga mainstream media. Naluloko ho tayo mga kababayan. Kasi kung yung mga tao na pinapakinggan natin at naniniwala tayo, kagaya nitong si Senator Rodante Marcoleta, na sila talaga ang may malasakit, ika nga, gusto nilang malaman kung anong buong katotohanan dito sa mga nangyayari na to. Ika nga, wala silang iniilagan, kumbaga sagasa ito, ika nga sa budget dyan sa House of Representatives. Sagasa ang ginagawa nitong mga individual na to. Tapos merong isang paninira sa kanilang pagkatao, kagaya nitong ginagawa ng bilyonaryo na to, at ating sasakyan at hindi tayo magsasalita para sabihin na paninira yan para ika nga medyo maging ilang o hindi masyadong maging kapani-paniwala sa ating mga kababayan pagka magsasalita nitong si Senator Rodante Marcoleta. Pues nagkakamali kayo. Hindi ho pwedeng mangyari yan. Kung itong si Senator Rodante Marcoleta patatahimikin din diyan sa Senado, sino pang magsasalita para sa sambayan ng Pilipino diyan sa Senado? Sino pa ang magsasabi na hanapin natin ang pinakaulo nitong kawalang yaang nangyayari sa ating bansa? Kaya naman Senator Rodante Marcoleta, nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. Walang naniniwala diyan sa propaganda na yan ng Billionaire News Channel. Ayun na nga, palakpakan ho natin si Senator Rodante Marcoleta. Nasasaktan ho sila. Epektibo ang ginagawa ni Sendante, kaya naman sinisiraan siya. Palakpakan ho natin. Malinaw tayo ay taga-suporta. Mahal natin niya si Senator Rodante Marcoleta at naniniwala tayo sa mga pinaglalaban niya sa Senado na para siya sa
para sa katapusan ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ito mga kababayan, rekta na ho tayo dyan sa personal na pagbisita nitong si VP Sara dyan sa Senado. Yeah. Good morning, Madam Vice President, and of si course to the Una. team of the Office of the Vice President. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome to the Senate. With that, I will let me acknowledge the presence of our esteemed senators, Senator Erwin Tulfo, Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Senator Lauren Legarda. And let me direct the committee secretary to acknowledge our resource persons. Thank you, Mr. Chair. Good morning. For the briefing on the FY 2026 proposed budget of the Office of the Vice President, we would like to acknowledge the presence of Honorable Sara Zimmerman Duterte, the Vice President, together with Assistant Secretary Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff, Attorney Rosalyn Sanchez, Director for Administrative and Financial Services, Attorney Sunshine Chari Fajarda, Director for Strategy and Management, Director Norman Baloro, Director for Operations, Attorney Emily Rose Torrentira, Chief of the Legal Affairs Division, Ms. Julieta Villa del Rey, Chief Accountant of the Accounting Division, and Attorney Kelvin Jerome Tenido, Chief Administrative Officer of the Budget Division. The DBM will be represented by Assistant Director Lulu Vispo, and COA is currently represented by Mr. Fahad bin Abdul Malik Tumawis. Thank you, Mr. Chair. Right. Thank you, ComSec. And with that, we would recognize the Office of the Vice President to present their budget. Thank you, the Honorable Sherwin Gatchalian, the Chairperson of the Committee on Finance of the House of the Senate of the Philippines. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. The Office of the Vice President stands resolutely as a people's institution. Despite challenges, nothing has so far been insurmountable enough to take OVP off its track, derail its course, or completely incapacitate the institution and stop it from serving the interests of the people. The establishment of 10 OVP satellite offices and an extension office in Tondo, Manila has been pivotal in bringing the national government closer to underserved communities across the country with timely and significant government interventions. These offices enhance the efficiency and effectiveness of OVP services, ensuring that help reaches those who need it most. We request the Secretariat to play the AVP presentation prepared by the office. Tanggalin na ho natin, ilapasan na ho natin yung visual aid nitong si Bibi Sara. Kasi maraming maraming ang tawag dito, maraming mga music. Mahirap na, makaka-copyright po tayo dyan. Successful delivery of OVP service was fueled by the courage of the men and women of the office, courage to be committed public servants working to ensure that all Filipinos experience government regardless of their proximity to the capital. Our 2026 budget proposal builds on the outcomes of the previous year, addressing the significant budget reduction we faced while envisioning a path forward through fiscal discipline and strategic partnerships. I will now proceed to discuss the highlights of the 2026 proposed budget of the Office of the Vice President. Good morning, everyone. Presenting the highlights and salient features of the OVP budget under fiscal year 2026 National Expenditure Program, or the NEP. The Department of Budget and Management has recommended a budget of 902,895,000
for fiscal year 2026 vis-a-vis the 942,038,000 of the proposal of the Office of the Vice President. The amount recommended is 21.33 higher than the fiscal year 2025 budget as appropriated. The proposed budget will cover personal services or PS, maintenance and operating expenses or MOOE, and capital outlay. For the PS, the recommended budget for fiscal year 2026 is 212,538,000, which is 23.54% of the total budget. The amount is higher by 12.14% than the fiscal year 2025 PS level. Personal services cover salaries, benefits, and allowances of 162 filled positions. It also includes the special duty allowance for military and uniformed personnel and salary for non-permanent positions. The total proposed PS budget, including retirement and life insurance premiums or RLIP, is 212,538,000. For the MOOE, the recommended budget is 673,753,000, which is 74.62% of the total budget. The amount is based on the DBM Tier 1 MOOE level of 654,527,000, plus additional Tier 2 requests of 19,226,000 for the information and communication technology or ICT related expenses in line with the DICT endorsed Information Systems Strategic Plan or ISSP. The MOOE includes the allocations of the following: supplies and materials, as well as financial assistance subsidies, which are intended for goods and grants that will be directly received by the OVP target beneficiaries or clients. Travel and representation expenses to support the operational needs of the OVP in implementing its programs and projects, including its ceremonial and executive functions. And for the provisions of professional services and rent lease expenses to cover the service fees of contract of service personnel, IT-related consultancy services as per the ISSP, and the operational needs of OVP central and satellite offices. As for the capital outlay, the total budget is 1.84% of the total recommended budget, or equivalent to 16.6 million. The recommended capital outlay covers the procurement of various information and communication technology outlays consistent with the ISSP. By appropriation source, the amount under agency-specific budget is 889,236,000 and 13,695,000 under automatic appropriations for the RLIP. Of the total amount of 902,895,000 under the fiscal year 2026 National Expenditure Program, 275,183,000 or 30.5% is allotted for various goods and grants under socio-economic programs of the OVP, which will directly benefit Filipinos. This excludes the logistics and other costs which are necessary to implement the programs. This is presenting the comparative budget of the OVP from 2020 to 2025 under the GAA and 2026 under the NEP. So in 2020, the budget was 708,019,000.
In 2021, the budget was 908,790,000. In 2022, the budget was 713,408,000. In 2023, the budget was 2,356,614,000. And in 2024, the budget was 1,885,462,000. In 2025, the budget was 744,146,000. And currently, for 2026, under the NEP, it's 902,895,000. So this is the chart, the graph of the comparative budget. Prior to fiscal year 2023, the OBP's budget ranged from 700 to 900 million, and it was only in